Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Tunumanon sa labas ng mga balita dinhi sa ato uban sa mga Super Radio reporters. Mabati usab ninyo dinhi ang labing uwahing mga pangitabo sa bisan ding suok sa nasod pinagi sa mga provincial reports. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Ug karon aniya ang tibuok pwersa sa DYW's News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong udto kaninyong tanan? Welcome sa Tolomanon Super Radio Balita sa Untong Tutok. Ako inyong kapuso, Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. ako yung mahatod. So lang tudling og sa detalye sa itong mga balita. Dining adlaw karon nga Sabado, sa 8 buwan sa Nobyembre taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati din nga itong istasyon, ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio Balita sa Untong Tutok. O karon sa itong mga headlines. Dinhi sa ato pagpatuman sa Metro Cebu Integrated Flood and Drainage Master Plan. Gipanawagan ni Vice Governor Glenn Soco. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Samtang humanitarian organization mopatuman og cash for work nga programa gadto sa siyudad sa Mandaue nga naapektuhan sa bagyong Tino. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Cebu City Management of the Dead and Missing nihimo og verification og cross-matching sa mga nakalas sa bagyong Tino. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Balita sa kauluhan, 1,800 ka mga pasahero stranded sa mga nagadayang pantalan tungod sa bagyong Uwan. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Samtang si Senador Bato de la Rosa gikataho nga dunay warrant of arrest gikan sa ICC. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Bakit ang uluhang tudling sa itong mga balita? Detalye nini usunod human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Super Radio Local News. At ang oras alas 12:10 na, ako gihapon si Superfat Anthony Inzo. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato nanawagan si Cebu Governor o Cebu Vice Governor Glenn Soco sa pagpatuman sa Metro Cebu Integrated Flood and Drainage Master Plan. Matod ni Soco nga kinihuman iyang o sa ilang gipahigayon nga situation briefing kabahin sa aftermath sa bagyong Tino kauban si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingon man si DPWH Secretary Vince Dizon. Atol sa mga briefing gibuksan ni Secretary Dizon ang pagtuki sa Master o Metro Cebu Integrated Flood and Drainage System Master Plan o sa kakomprehensibo o science-based nga solusyon nga mosulbad sa suliran sa pagbaha gikan sa siyudad sa Karkar paingon ngadto sa Danao.
gipadayag usab og nipadayag og interes si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpatuman sa mga plano. Suma ni Soko nga dool sa iyang kasing-kasing among proyekto diin tuig 2017. Iyang gihingusgan ang pagpatuman nini sa dihang siya pa mo'y chairman sa Committee on Infrastructure Development Committee gikan sa Regional Development Council kon RDC. Ang proyekto gibase sa 2013 JICA study. Apan napadaplin lang nga ang implementasyon nini. Nagpasalamat hinoon si Soko sa pag-ila sa presidente sa kamahinungdanon sa maong proyekto. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Alas 12:11 na, samtang usa ka international humanitarian organization ang nakikita gadto kang Mandawi City Mayor Tadeo Junque Oano aron makigalayon sa programa nga Cash for Work alang sa mga survivors sa bagyong Atino. Nabisita ang mga kadagkuan gikan sa Chu Chi Foundation Philippines sa buhatan sa mayor ni atong o kagahapon adlaw aron mosusi sa kahimtang sa mga Mandawihanon nga apektados pagkusukuso ni bagyong Tino nitong Martes sa kadlawon Nobyembre 4. Pinagis programa magpahigayon og clean up sa pipila ka mga barangay nga grabing nabahaan o naigo tungod sa bagyo. Mapasalamaton nga gidawat ni Mayor Oano ang inisyatiba kay dako kini og tabang sa syudad o sa mga survivors nga nanginahanglan. Koyog sa mga meeting sila si City Administrator Attorney Sally Maligon, Mandawi Chamber of Commerce and Industry President Mark Anthony Inoc og mga lokal og Manila-based volunteers gikan sa Chu Chi Foundation. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radyo Report. At ang oras alas 12:13 na sa tungunang Super Radio Report karong mga orasa. Syudad sa Sugbo padayon ang gihimong clearing operation ngadtos mga kadalanan. Atong paminawin kompleto ang detalye sa mga balita. Alan Mahal sa Super Radyo. Yes, Super Alan, pasok! Padayon nagibatuan nga clearing operation sa mga personal gikan mismo sa Cebu City Disaster nagibna sa mga personal sa DEPW sa Department of Public Services sa nagaling kadalan libna sa bugarang bahin din mismo sa syudad. Bisan pa nini adto pay mga area di gyapon kagian gumikan naguba aga mga tulay nini sama mismo sa may Sudlon 1, Sudlon 2 sa Bunan, Buutaw ug uban pa. Ato nga sa eran nga maglisod ang Cebu City Government papaabot sa nasgutan nga relief operation sa nasgutan ng mga lugar gumikan walay kagian sa laga sakyanan nga magdala sa nasgutan nga mga relief ngadto mismo sa apektado sa bagyong Tino din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Aga na isgutan nga problema mao karon ang challenge alang mismo sa mga personnel nga nimo sa nasgutan nga relief operation din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Alamahay sa Jamie Super Radio DYWS dapat to. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Daghang salamat sa paralan samtang PDRMO pabilin nga naka-red alert status. Lloyd Suarez sa Super Radyo. Yes, Super Lloyd, pasok! Gitugaan ni Colonel Dennis Pastor ang pango sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga magpabiling kini nga red alert ang tibok lalawigan sa Sugbo gumikan ini pagpangandam usab sa bagyong si Uwan. Matubang sab niya nga susama ang pagpangandam nila sa bagyong si Tino. Unya matubang sab niya nga way problema kay hitsas og kumpleto ang tanan nga mga pagpangandam. Ilang gilauman nga dila kay mo grabe ang gipito ini bagyong si Uwan sangko nga ang Cebu giigo pag-ayo sa bagyong Tino nga daghang mga nakalas o daghang mga propiedad nga nangadguba. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok.
Daghang salamat sa Perloyd sa mong report samtang sa pikas bahin. Padayon ang gihimo nga verification, cross-matching o coordination activities sa city management on the dead and missing kan MDM nga team sa siyudad sa Sugbo. Isip kabahin sa nagpadayon nga disaster response operation subay sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino. Ang MDM team nihimo og metikuloso nga pagtino sa identity sa mga nakala sa Bagyong Tino aron sa husto nga documentation sa mga gikataho nga na-missing nga mga individual. Subay nini, hugot ang ilang pakigalayon sa mga hospital administrators, porinarya, ingon man barangay officials o rescuers aron sa paghimog validation sa records, confirm identities o match reports sa mga missing nga mga individual pinaagi sa mga patayng lawas nga ilang na-recover. Nalakip sa proseso mo ang pag-review sa hospital admission logs, body retrieval reports o forensic data, ingon man ang pakigalayon sa mga kabanay nga namatyan. Padayon usab ang ilang pagpahigayon ng coordination meeting o field validation aron mapabilin ang consistency sa mga datos, ingon man pagpabilin sa dignidad sa mga namatay. Super Radyo, balita sa Utong Tutok. Super Radio Reports. Dagang report gikasuga mga kaubanan karong mga oras sa mga kapuso. Walk with Mary sa siyudad sa Lapu-Lapu gitambungan sa gatusan ka mga deboto. Apan sa dili patong unahon ng laing report, Senator Bam Aquino na nawagan kasuportahan ug punduhan ang mga Filipino scientists o mga Project NOAA para sa pagpangandam sa mga kalamidad. Atong papinang kompletong detalye sa mga balita. Super John King Bote sa DYWS Super Radyo. Super John Kim, pasok! Nanawagan si Senator Bam Aquino nga punduhan pagbalik ang Project NOAA or Nationwide Operational Assessment of Hazards ug suportahan ang mga world-class Filipino scientists. Si Senator Bam Aquino kinsamay chairman sa Senate Committee on Science and Technology ngon man vice chair sa Senate Finance Committee, di pasidaan may labot sa padayong hulga sa mga kalamidad ug siya nanawagan nga muhimo og kausaban ng gobyerno sa pagpangandam sa mga sakuna sama ng bagyo, pagbaha ug mga linog. Gihimog ni Senator Bam Aquino nga kinahanglan na ihunong ang paggastos mga binilyon ngadto sa way klaro ug dili epektibo nga mga flood control projects ug kinahanglan nga magbase na sa teknolohiya ug siyensya sa pagprotektar sa kinabuhi batok sa climate change. Matud Bam Aquino nga mas maayo gamiton ang mga world-class Filipino scientists ug uban pang mga ekspertos paglikay sa mga pagbaha, likayan na mga dili epektibong proyekto ug punduhan ang mga mahinungdanon nga programa nga napamatud-an nga epektibo na sama sa Project NOAA. Ang Project NOAA kay usa ni ka programa sa Disaster Risk Reduction and Management nga nakatutog sa flood modeling at early warning systems nga napaundang or gipaundang sa miaging administrasyon. Kini si John Kim Bote sa GMA Super Radio, DYWS na patuto. Super Radyo, balita sa Utong Tutok. Daghang salamat sa John Kim sa Tandugang Report. Walk with Mary sa siyudad sa Lapu-Lapu kitambungan sa gatusan ka mga deboto. Norman Mendoza sa Super Radyo. Super Norman, pasok! Super fast gibanabanan nga 5,000 ka mga tao ang mi mataog sayo alang sa Walk with Mary nga natigayon niya o nagsugod sa may City Hall sa Tagbayan sa Lapu-Lapu. May na dito sa simbahan sa Birhen de la Regla sa barangay Poblasyon. Gitabungan sa kini nila ni Congressman Junard Chan o Mayor Cindy Chan, mga opisyali sa syudad o mga kawani sa gobyerno diya sa syudad. Hapsay linawon ang ilahang pagpahigayon na niini bisan pa mo sa mga paghulga sa pagtalisik ug uwan ang maong kalihukan at kabahin gyapon sa umaabot unya nga pisahan diya sa Berin sa Regla o
doon na pa daghan nga mga nakalingi usab nga mga kalihukan sa mga usab sa fluvial procession nga padayon gyapon gi-assess sa Fiesta Committee o himuon ang plan B kung galing adunay lautan nga panahon. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio, balita sa Udong Tutok. Oras sa DYWS sa alas 12:20. Super Radio, balita sa Udong Tutok. Super Radio, National News. Atong oras sa alas 12:25 na gitahaw sa Philippine Coast Guard. Gakapin sa 1,800 ka mga pasahero, truck drivers, ngayon man mga cargo helpers ang na-stranded sa mga nagkadayang pantalan sa nasud sukad ganihang alas 12 sa tungang gabi tungod sa epekto sa bagyong Juan. Sa Bicol Region, miabot sa 1,245 ka mga tao na stranded sa napo ka mga pantalan lakip na sa Matnog, Virac ug Pilar Port. Samtang 474 ka mga rolling cargos o gunom ka mga barko ang wala tugting nga makabiyahe. Sa Northeastern Mindanao, 151 ka mga rolling cargos o gupat ka mga barko ang na-stranded sa Lipata Port samtang duha ka mga barko ang kasamtangan nga nagpasilong sa Southern Visayas. Napo ka mga tao, 59 ka mga cargos ug 5 ka mga barko ang naapektuhan sa Barcelona o Mantaangan Port. Sa Southern Tagalog, 119 ka mga tao, 45 ka mga cargos. Ingon man 15 ka mga barko na stranded sa mga pantalan sa Masalocena, Romblon ug Real, samtang 14 ka mga barko ang kasamtangan nga ni pasilong. Sa Western Visayas, doon ay 475 ka mga tao, 32 ka mga cargos ang na-stranded sa Arastre, Manok-Manok o Katiklan Port, samtang duha ka mga barko ang kasamtangan nga ni pasilong. Sa kinatibukan, 24 ka nga pantalan ubo sa rehiyon ang naapektuhan diin. 1,869 ka mga tao, 761 ka mga cargos o 30 ka mga barko na stranded, samtang 23 ka mga barko o 4 ka mga motorbangka ang kasamtangan nga ni pasilong. Super Radio, balita sa Udong. Alas 12:27 na. Samtang ipahibaw ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nagpagawas na og warrant of arrest ang International Criminal Court kun ICC batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa inisubay sa legasyon sa crimes against humanity nga may kalambigitan sa kampanya kontra ginadiling drugas sa Administrasyong Duterte. Si de la Rosa ang kanang hepe sa PNP og may dangu sa pagpatuman sa Oplan Tukhang. Wala pa opisyal nga dokumentong nadawat ang Department of Justice kalabot sa giingong nga warrant. Gibarugan sa habig ni De La Rosa nga dili sakop sa ICC ang Pilipinas sukad nga may withdraw kini datong tuig 2019. Taliwa dinig himugatan sa ICC nga mahimong gihapong imbestigahan ang mga krimeng nahitabo samtang membro pa ang nasud. Super Radio, balita sa Udong Tutok. Super Radio, Weather News. Atong oras sa alas 12:28 na. Atong sa taon na atong update sa lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras. Hain naman din si Bagyong Uwan. Atong linya karon nagka-standby. Ito ang weather specialist gikas Pag-asa Mactan, Ma'am Ana Dumdum. Maing udto. Mayong udto sir o sa mga suking tigpaminaw matong latest weather update. As of 10 a.m. today, ang sentro ani ni Typhoon Uwan kay nana dinha sa may 680 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar o dinha sa may 760 kilometers east of Catarman, Northern Samar. Nanigikusgon sa hangin doon sa sentro nga moabot og 140 kilometers per hour o gustiness nga naa sa 170 kilometers per hour. Kini gipayro pa kasadpan sa gikusgon na 35 kilometers per hour. O base sa atong track og intensity forecast, ato ni nakita mo pass close o muduol dinha sa may Catanduanes area ugma sa buntag. O para naman sa atong landfall scenario kay posible na dinha maka-landfall sa may southern portion sa Isabela o dinha sa may northern portion sa Aurora ugma sa gabii or sa Lunes na sa buntag. O iya po ni ma-reach o ang pinaka-highest na category na pwede niya maabot kay kining super typhoon category posible karon o dinha ugma na sa buntag.
Taas na to na tropical cyclone wind signal na nakaisa karon kay signal number 2 dinha sa may northern Samar, northern portion of Samar ug dinha sa may northern portion sa eastern Samar. Signal number 1 naman kita sa nahabiling bahin sa Samar, nahabiling bahin sa eastern Samar, ang katibuk ang Biliran, Leyte, southern Leyte, dinha sa may northeastern portion sa Bohol, ang northern ug central portion sa Cebu, lakip na ang Bantayan ug Camotes Islands, ang northern portion sa Negros Occidental, northern ug central portion sa Iloilo, ang tibok Capiz, Aklan ug dinha sa may northern ug central portion sa Antique, including na ang Kaluya Islands. So ang mga hazard na kaakibat o lakip ani ni Typhoon Uwan kay una kining kusog na hangin. So nanatay gale warning dinha sa may eastern seaboard sa Visayas. So kusog na hangin o kusog o taas ng mga pagbalod ang ilang masinati. So delikado ni kayo para sa atong mga sakyan ng pandagat kining mapagamay man o mapadako na mo palaot pa kadlaw. Napod kitay storm surge dinha sa may coastal area sa eastern Samar. So posible ning mga 1 to 2 meters na katason sa pagbalod. So kinisiya kay posible na ni makakos og mga coastal flooding dinha sa mga coast sa mga area dool sa coastal. Og kining about naman sa rainfall napod kitay active na weather advisory dinha sa may eastern Visayas. So makasilati sila og mga kusog nga pag-ulan na makamugna og kining mga pagbaha ilabi na dinha sa mga low-lying areas og kining mga landslide dinha sa mga mountainous areas. O dinhi naman sa Central Visayas bahin aning uwan natay kung ikumpara nato kay Tino di na sa ingon na kusog na pagbunok sa uwan pero makasinati gyapon kita aning kusog na hangin na dala ni Typhoon Uwan. So pero di gyapon ta kumpiyansa kay natay mga ingon na localized thunderstorm na pwede ni makamugna aning mga isolated na mga pagbaha o kining mga pagdahili sa yuta. So atang yang atong pinaka-latest na tropical cyclone bulletin number 5 unya sa alas 5 sa hapon bahanin ani ni Typhoon Uwan. Og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasamaktan kini si Junina Marte mayong hapon og daghang salamat. Super Radyo Balita sa Udtong Tutok. Ang report gikan sa Pagasamaktan pinagi ni Ma'am Junina Marte mahingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Super Radyo Balita sa Udtong Tutok. Maayong hapon dahil may udto nga kang Romulo Noredes, Saldivar Annalyn, nagtanaw karon sa Facebook Live. Kato kang Lian Kotamura Matilos, good afternoon, super fat shoutout ko nilang Kaloy Umali, Pat Umali o Gikan Suba, La Basbas, Lapu-Lapu City. Felix Soto, maayong udto, super fat. Gikas Deka Homes 1, Ibabaw Agus, Lapu-Lapu City. Salamat. Calmly Magkuyaw Sunyo, good PM Super Fudge. Juvilet Santillan. Good afternoon Kuya James, Mama Herwin, to Roxanne Ervin, gikan ni Juvilet Santillan. Salamat gikan sa Mulobolo, Villahermosa. Thank you so much, Villahermosa. Rowena Villarose Villarta, may nga udto Super Fudge pagtimbaya gikan sa Maracas, Lahug, Cebu City. Salamat kayo sa patubig nimo ganina. Okay, salamat. Ate ko patubig ganina. Wait ang oras o panahon. Sa nga na lang sa kinatibukang puwersa sa DYWS sa Radio GMA. Pinagis ng Master Control Julius Malinas ng transmitter site Daniel Bano. Sa tang program director Algie Nabakita. Station manager Kit Batos Cortez. Ako na lang yung kapuso sa Perfat Anthony Inso. Manamilit niya kaninyong pinagis pagingon dalaygo ng Diyos. Payong udto Pilipinas dapat totoo. Inyong nabati ang Super Radio Balita sa Udtong Tutok at ang iyong nalaing hugna sa labas ng mga balita.